Sing. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Our gospel reading will be taken from the Gospel of St. Mark, chapter 8, verse 34, up to chapter 9, verse 1. Glory to you, O Lord. Hallelujah. Beloved brothers and sisters, pagpalain nawa ng Diyos ang ating isip, ang ating bibig, at ang ating puso ng kanyang salita. As Jesus called the people and his disciples and said, "If you want to follow me, deny yourself. Pick up your cross and follow me. For if you choose to save your life, you will lose it. And if you lose your life for my sake, and for the sake of the gospel, you will be saved. What good is it to gain the whole world while destroying your soul? There is nothing more precious than your soul. I tell you, if anyone is ashamed of me and of my words among these adulterous and sinful people, the Son of Man will also be ashamed of him when he comes in the glory of his Father with the holy angels." And he went on to say, "Truly I tell you, there are some who will not die before they see the kingdom of God coming with power." Beloved brothers and sisters, the holy gospel of our salvation. Amen. Praise to you, the Lord Jesus Christ. Amen. 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 We do believe. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Ayan po, and welcome po mga beloved brothers and sisters muli po sa presensya ng Panginoon. Blessed are those who are joining the banquet of God's spiritual food. Amen? Mapalad na ang tao po ay tumugon, nakiisa sa pagtitipon ng pagkain spiritual. And what is the spiritual food? Yes, Lord. Walang iba kundi yung Salita. salita ng Diyos. As what Jesus said, that man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Amen? At ngayon po, sa wikang Tagalog naman ay babasahin natin na ganito po ang pagkakasulat. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Amen. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahon ito, ikahihiya ko rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay
ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama, kasama ang mga banal na anghel. Sa chapter 9, verse 1, sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang pagkabasa natin sa salita ng Diyos as a Holy Gospel for tonight, brothers and sisters sa wikang Tagalog, ay naglalarawan po mga kapatid ng kaganapan. Amen po ba? From the beginning of God's creation, everything was created by God according to His words. Amen po ba? Nothing has been made without the Word of God. And remember that as the scriptures says, sabi po ng pagkasulatan, mga kapatid, na ang langit at lupa ay mawawala. Amen po ba? Amen. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili hanggat ito ay matupad. Heaven and earth will pass away, but my word, it will remain until it fulfilled. That is what the Lord said. Amen po. So dito po sa ating gospel, napakinggan natin ang unang pagbasa, brothers and sisters in Christ. Amen po ba? Amen. Sa unang pagbasa ay napakinggan natin po ang istorya about the Torre of Babel. Amen po ba? Okay? Na yung istorya po na binasa ng ating kapatid sa first reading, mga kapatid, ay makikita natin doon sa istorya na ang mga tao nung time na yon ay nagtayo ng isang torre, ng tower. Amen po ba? Sa pangunguna ni Nino po? Ni Nimrod. Nimrod, isang conqueror na hari. Ano? Apo siya ni Noah. Oo, siya po yung apo ni Noah. Salamat sa sister. Tama sister, ano? Kung hindi napunta sa Amy, hindi matututo mag-aral ng Word of God yan. At lalong hindi magmimiti na magsaliksik ng Biblia. Inimin po ba? At pangalawa, at lalo naman po hindi makakatayo para i-share kung ano po ang salita ng Diyos. All these things, lahat po yan, that is the divine anointing of God's Spirit according to the Word of God. Right? Brother, di ba nun sabi ko, ang wish ko lang nun, sana yung matitirahan kong bahay malapit sa simbahan dito. Ang wish lang niya, ang wish pala niya nung araw, sabi niya, pagdating ko sa Amerika ay makatira siya sa malapit lamang sa simbahan para marapit siya magsimba. Yun ang siguro ang sabi niya. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos sa kanya. Amen. Kasi alam ng Diyos na may desire po siya na maging malapit sa Diyos eh. Amen. Amen po ba? Kasi sinabi niya, gusto ko sana ang bahay ng titirahan ko malapit sa simbahan. Yung portion na yun is a sign of desire na gusto niya magkaroon siya ng magandang relasyon. Makalapit, maging malapit sa Diyos. Yung word malapit. Yung salitang malapit. Alam na gusto niya ng puso niya, di ba? So, anong ginawa ng Diyos? Inilapit talaga siya. Inilapit talaga, brother. Amen? Sa mula pa, alam ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. Ayun, sinasabi naman ng Bible yun. Alam niya kung sino ang sa kanya. But, doon po sa istoryang yun, umpisa natin muna doon sa first reading, no? Brothers and sisters. Sapagkat alam natin at hindi natin dapat makalimutan, bago po nagkaroon ng New Testament, mayroong Old Testament. Ano ho ba ang Old Testament? Lumang tipan. Lumang tipan. Salamat po, sister. Kaya nga old eh. Amen? Yung Old Testament, yung po Katuparan. yung kasaysayan. Katuparan ng bagong Amen? tipan. Na kung saan inilarawan, brothers and sisters, ang mga pangyayaring naganap noong pasimula. Amen po ba? But always remember also, beloved brothers and sisters, kung mayroong pasimula, lagi po yang may katapusan. Amen. Amen.
Hello? Amen. Kasi hindi pwedeng manatili sa simula puro hanggang sa huli simula pa rin. Amen po ba? At yung ending, yun po yung tinatawag na kaganapan. O katuparan. Amen? Katuparan. Hello? Amen. Hello, beloved brothers and sisters. Kumbaga sa maraming mga sabi po na letra o amount, sinusuma total yan. Amen? Gaano man karami ang mga amount, pag suma total, doon makikita ang kakumpletuhan kung ilan at magkano lang. Hindi po ba? Hindi mo masasabi ang kabuhan ng amount, no? Sa dami nun, maliban is suma total mo. Is that correct? Okay. So, kaya itong Old Testament, binigyan ko muna ng pag-o-open po sa inyo kasi doon po sa shinare po ng ating kapatid, sa istorya po sa Tower of Babel, yung mga tao noon, isa lang ang salita. Isa lang ang salita. At dahil po nagkakaisa sila salita, brothers and sisters, napagkasunduan nila na magtayo sila ng tore o tower. Amen po? Okay. So, ano ang purpose ng pagtatayo ng tower? Para protektahan sila. Una, para ma-recognize po sila. Para makita ng buong mundo kung sino sila. Because they have that tower, brothers and sisters, na umaabot sa langit. Anong sign po nun? Ang sinasabi nga po sa New Testament Ang ng ating nagpapakataas, Panginoon. Ang binabagsak. nagpapakataas Taas, ibabagsak. ay Babagsak. ibababa. Amen po ba? So, doon makikita natin na nagkakaisa sila na ang purpose nila, brothers and sisters, to recognize them Ang makilala sila. ng buong mundo. Gusto nilang abutin ang langit. Kalang kaya abutin ang langit. Hello? Amen. Hindi nga humaarok natin yung langit eh. Sa totoo lang. Amen? Especially ang Biblia nagsasabi, no, brothers and sisters in Christ, kung ilan ang langit ang tinutukoy. Hello? Amen. So dahil po doon, nung makita ng Diyos, ang plano nila, in-scatter sila sa pamamagitan ng binago ang kanilang mga language o yung mga salita. Kaya nagkaroon ng iba't ibang salita sa buong mundo. Iba-iba, di ba? Ano-ano po ba? Umikot sa buong mundo, iba-ibang salita. May English, may Japanese, may Chinese, May French. may French. Ano po May ba? Taiwan, may Chinese. Oo, iba-iba. Kahit sa Chinese, marami silang iba-ibang salita. May Mandarin, may Mandarin, Hokkien. Hokkien. Marami po. Sa Pilipinas, lalo napakarami. 70 yata sa atin mga salita. Sa 7 island. Bawat island may isang salita. Ano, brother, 700. 700. 700 islands. 700 island. 700 language din po. So makikita natin, 7,700. nangyari po yan, brothers and sisters in Christ. Kasi nga po, hindi inallowed ng Diyos, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pagkakaisa po nila ay ang ma-recognize po sila. Amen. Dahil hindi ho kalooban ng Diyos na ang tao po, mga kapatid, sa pananampalataya ay ano po, maging mapagmataas. Amen po. Amen. Yun po ang unang pahayag nung first reading na isinare po ni Sister bilang isang inspirational talk. So makikita natin, ano ang kaugnayan ng first reading dito ngayon sa ating gospel sa New Testament? What is the relationship of the gospel from first reading? Hello? Okay, basahin natin. Basahin natin ang pinakahuling verse ng ating gospel. Tingnan niyo po ha, sa chapter 9, Verse 1.
Ano ang sinasabi po doon? And he went on to say, truly I tell you, there are some here who will not die before they see the kingdom of God coming with power. Kasi ang plano nila yung maging makapangyarihan sila eh. Eh di ba? Kaya nga na itinatayo yung Tower of Babel para maging powerful sila. Pero pagka ginamitan mo ito ng isang literal, brothers and sisters, tiyak yun ang sasabihin mo o sasabihin ng tao, it is good, it is better. Na hindi ka mamamatay. Ang tanong, wala ho bang taong hindi mamamatay? Hello? Wala bang buhay na walang napili sa mundong ito? Wala po. Pero anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kapatid sa pananampalataya, ha? Hindi mamamatay. Okay. Meron siyempre tayong susundan sa Biblia. Biblia susundan natin. Eh kung yun ang gusto nyo, kung gusto nyo, okay po. Kung ayaw nyo, wala kayong magagawa kasi ako nandito magsasalita sa inyo. You have the choice. Amen po ba? Amen. Okay. Ang sabi po ni Paul, no, sa kanyang sulat sa Book of Romans, sa chapter 6 po, verse 11, sa inyong Biblia, if you have a Bible, sundan nyo po yan, sapagkat ang sinasabi natin, hindi ko sariling salita or karunungan. Hello? Amen. Amen. Ang binabasihan ko ay ang nasusulat. Amen po ba? Amen. Na nagpapatunay na ito po ay nagmula po sa nasusulat. At ang bawat nasusulat sa Biblia, brothers and sisters in Christ, yan po ay mayroong tinatawag na kabanalan o holiness. Amen po. Because the Word of God is holy. Amen. Hello? Amen. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay banal? Amen. Amen. Because ang author ng Word of God is God. Amen. And God is holy. Amen. Hello? So every word that comes from the mouth of God is holy. Amen. Amen. Hello? Okay. Kaya anuman po ang mga isinusulat nung mga sumulat na ito na anointed by the Spirit of God, Kinasiyahan ng Panginoon. kinasihan yan ng Espiritu. Amen. Hello? Kaya susundan natin. Saan natin susundan? Sa Roma 6. Roma